Gagawa tayo ng 35 pesos na tuna carbonara. Yes, pwede kang magbenta ng tuna carbonara for 35 pesos. Mura man pero siguradong hindi ka tinipid sa lasa. Okay, sa kumulong tubig natin ay lagyan natin ito ng asin. Next ay malagay tayo ng pasta. So, yung pasta na brand na ginamit ko ay ito yung mura sa grocery. Pero kung meron ka pa makitang pasta na mas mura nito, okay din. So, lutuin lang natin ito according sa instruction ng package. Okay, so habang niluluto natin yung ating pasta, ay prituhin natin yung ating ham. Ito yung pang-topping natin. Ayan, so medyo crispy na yung ating ham. So, tanggalin na natin to. O nga pala, ang gamit kong brand ay pumili ako ng mura talaga. Eto. Pero again, pwedeng gumamit na kahit anong brand or pasok sa budget. At yung ham po natin ay hindi ko po inubos. Enough lang po pang topping. Okay, sa same na kawali, binawasan ko lang yung ating mantika ay magisa tayo ng sibuyas. Ito ay white pero pwedeng gumamit ng red. Next naman ay mushroom. Next ay maglagay tayo ng tuna. So, again, pwedeng gumamit ng kahit anong brand ng tuna. Ayan. So, gisahin na muna natin yan. Ayan. Okay, so next ay maglagay na tayo ng gatas. So, ang gatas na gamit ko ay Angel na evaporada. Ito kasi ay mura, pero hindi natin siya uubusin. Nasa 140 ml yung gagamitin natin dito. Okay. Bakit itong binili ko? Dahil mura po siya. I-compare nyo dun sa, may maliit din, pero 19 pesos na maliit. Pero ito ay nasa 30 plus. Pero malaki siya. So, makakatipid ka pa rin. So, maglagay tayo ng ating evaporada. Ito naman yung ating all-purpose creamer. Ayan. Next naman ay maglagay tayo ng cream of mushroom. So, meron tayong water dito. Tutunawin natin to. Ayan, natunaw na natin. Okay, so ngayon ay lagay na natin ito. At continuous lang yung ating paghahalo. At lutuin natin ito ng mga 5 minutes. Tapos ay maglagay tayo ng keso. O nga pala, yung keso na gamit ko ay hindi ito basta-basta nalulusaw. Ito po yung gamit ko. Mura din kasi ito. Na pwede din na yung keso ay gawin mo lang topping. Kalahati lang pala ng keso ay nilagay ko. Maglagay tayo ng paminta. Kung may white pepper kayo, pwede. Tapos tikman nyo siya para makapag-adjust kayo. Ngayon ay ilagay na natin yung ating pasta. Okay, sa packaging naman ay gagamit tayo ng styro box na pang spaghetti. Ang styro box ay mura. Okay, sa dami naman ng pasta or carbonara na ilalagay natin sa ating pack ay pwede kayong gumamit ng timbangan para pare-pareho yung timbang. Pero para sa akin, estimate ko lang siya. Gagamit ako ng measuring cup. So, eto ay hindi ko pinuno, nasa 3/4 cup lang. Okay, so tignan natin kung gaano karami yung magagawa natin. Tapos, magko-costing tayo. Kung gusto mo naman na i-1 cup yung paglagay, pwede naman din. Depende din kasi yan kung magkano yung gusto mo na presyo pagbenta. So, magdepende sa quantity. Yan. Tapos, paglagyan na tayo ng toppings. Yan. Okay. So, eto yung mga nagawa natin. Ang nagawa natin ay 12 packs or 12 pieces. Ang total naman ng mga sangkap ay 263 pesos and 69 centavos. Kung maglalagay tayo ng labor cost, ang magiging total ay 268 pesos and 69 centavos. So, ang total cost ay i-divide natin sa yield or kung ilan ang nagawa natin. So, ang cost per yield ay 22 pesos and 39 centavos. So, pwede mo itong ibenta ng 35 pesos or higit pa. Okay, so tikman na natin. Mabango siya. Ayan, ayan siya, oh. Ayan. Oh. Okay, so tikman na natin. Carbonara. Lasa ko pa rin yung tuna. Yeah. Tapos yung mushroom, kasi nga naglagay tayo ng cream of mushroom soup, so malasa pa rin siya. Kasi di ba may can na
cream of mushroom soup. Pricey yun na nasa can. Ito kasi ay powder. So, lalagyan mo pa siya ng water. Medyo mura. Hindi ko lang alam kung may mas mura na brand. So, ito ay basic na tuna carbonara. Dahil nga, target natin ay mura. Pero, syempre, kung pambahay lang naman, gusto mo talaga na bongga yung carbonara, syempre, pwede mo pa siyang dagdagan ng kahit anong gusto mo. And sa brand, pwede mong palitan, syempre. Pero may mura pa dito. Alam ko may mura pa dito kasi depende yan sa lugar. May mga pasta na mura, ham na mas mura. And yes, pwede ka magdagdag dito ng garlic bread. Actually, yung lasa niya, kahit mura, pansin na pansin mo na hindi siya tinipid. And, malasa siya. Hindi siya yung dahil mura, yung lasa kulang. Malaking factor din yung quantity or dami na ang serving natin. Kasi ito pong styro na box natin ay hindi po puno. 3/4 cup lang yung inilagay natin dito. So, isang factor din yun na pwede mo siyang mura na ibenta. So, yes, pwede nyo subukan. Pwede kalahati ng ating recipe, subukan nyo, or 1/4 ng ating recipe, subukan nyo para malaman nyo kung ano yung lasa niya. Pwedeng pang negosyo, pwedeng pang snack sa bahay, pwedeng pang event. Pwede mo siyang ihanda sa birthday mo, sa birthday ng family. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!